at nangabitag ng demonyo. Tulig sa inawa siya ng may kababaan loob na dinarasal namin at gawin mo prinsipi ng buo sa kalangitan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, na itao si Satanas sa impyerno, kasama lahat ng mga kasamaang gumagala sa buong mundo, na naghahangad ng pagkasira ng mga kaluluwa. Amen. Sumabay po tayo sa panulang awit. Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga minamahal na kapatid, nasa ikapitong gabi na tayo ng ating ginagawang pagsisiyang sa karangalan ng mahal na Birhen. Patuloy tayong manalangin at itaas ang ating mga intensyon at kahilingan sa ating mahal na Panginoon, lalo higit para sa ating mga pamilya, sa mga taong pinangakuha natin sila ay ating ipagdadasal, sa mga pinagkakautahan natin ng loob, sa mga taong may pinagdaan ng iba't ibang mga problema at mga pagsubok sa buhay, yung mga halos mawala ng pag-asa, sa may mga karamdaman at nasa bingit ng kamatayan, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalo higit yung mga walang nakakaalam. At upang tayong lahat ay maging dapat gumanap sa banal at dahilang pagdiriwang na ito, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulan at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lumahat ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkakawang anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang langkat sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay masiupo. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay aking naririnig. Mga bunod, tinatahak upang ako'y makakanhig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong isa. Mabilis kong kumilos. Ang katawan din ang sigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnan na mamumukad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay masaya. Sa bukid, ang mga ibon humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga purong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika, at ang ganda mo ay nais ko pamasdan. At ang aking narinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lingkungan, Panginoon papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginoon ay papurihan ang tapat niyang sambayanan. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tuktugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasali ang tugtog ng alpang warilan. Panginoon ay papurihan ang tapat niyang sambayanan. Ngunit ang panukala ng Diyos ay namamalagi walang pagtatapos. Mapalad ang bansang Panginoon ng Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginoon ay papurihan ang tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginoon ay papurihan ang tapat niyang sambayanan. Ang lahat po ay magsitayo. Utos mo'y tutuparin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kapurunan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niya sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Ang lahat po ay magsiyupo.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang gabi naman po. Pag ako'y magtatanong kung sino ang gustong magkaroon, kung sino gustong magkaroon ng pera, marami po ang magtataas ng kamay. Lalo tigit ngayon, Pasko. Pero pag ako'y nagtanong kung sino ang gustong magbigay, marahil walang magtataas ng kamay. Sino ka para bigyan ko? Sino naman sila para bigyan ko? Minsan natin yung takot na magbigay. Kahit meron, kahit pinagpapala ng Panginoon, minsan takot tayo magbigay. At saan nanggagaling yung takot na iyon? Takot na baka tayo ay mawalan. Sapagkat hindi ka naman pwedeng magbigay na ikaw ay hindi nawawalan. At nasaan saan nagmumula yung takot na tayo mawalan? Nagmumula yung takot na mawalan dahil sa kawalang tiwala natin sa ating Panginoon. Takot tayo mawalan sapagkat iisipin natin papaano ako pagdating ng araw. Papaano ako pag naibigay ko na. Takot tayo ayaw natin magbigay dahil takot tayo mawalan dahil minsan wala tayong tiwala sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, si Maria ay mukha ng malasakit sa kapwa. Ito yung panawagan sa atin, bag malasakit. Ano ba yung malasakit? Yung magbibigay ka, kahit ikaw ay mawalan. Yung sabi ni Mother Teresa, na-give until it hurts no more. Yung pagbibigay kung minsan ay hindi mo na maramdaman. Yung sakit ng pagbibigay ay hindi mo na maramdaman. Doon tayo tinatawagan na magmalasakit. Hindi takot mawalan. Dahil alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. God can never be outdone in His generosity. God is so generous. Napakabuti ng Diyos. At sana'y nararamdaman natin iyon. At kung hindi nyo nararamdaman na mabuti ang Diyos, baka nagkukulang lang tayo na tingnan ang mga biyaya na binibigay niya sa atin. At minsan, nakakalimutan natin, hindi natin nakikita yung mga biyaya sapagkat ang focus natin ay ang tinitingnan natin ay ang biyaya ng iba. Sa halip na bilangin ang biyaya na ibinibigay sa iyo ng Diyos, ang binibilang mo ang biyaya ng iba na ibinibigay ng Diyos. Si Maria, ang mukha ng Kristiyanong nagmamalasakit. At paano yung malasakit na yun? Si Maria, pwede sabihin ng mahal na Birhen, pag pupuntahan si Elizabeth na aking pinsan, ako naman ay nagdadalang tao din. Nahihirapan din ako. Bakit dadamayan ko siya? Samantalang ako nga ay nahihirapan din ganito. At ano yung sabi dito sa Ebanghelyo? Nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Hindi madali ang daan. Hindi katulad ng daan yan, kalsada. Ay kaburulan pa. Ay nagdadalang tao pa siya. Alam ng mga ina dito kung paano magdalang tao. Hindi madali. Mahirap. Pero hindi nag-atubili na ibigay ang kanyang panahon para damayan ang kanyang pinsang si Elizabeth. Hindi natatakot mawalan. Hindi natatakot magbigay. Sapagkat alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Tingnan natin ngayon ang ating sarili. Tingnan natin ang ating buhay. Di ba? Ang galing natin magsabi dun sa the more you give, the more you receive. Pero bakit ang kamay natin nakaganon? Bakit nakapikong ang palad? At pag nakapikong ang ating palad, wala nang pagkakataon ng Diyos na malagyan ang palad mo. Paano ko malalagyan ng 100 piso bilin? Kahit ako bigyan ni Sister Tita bilin ng 100, ako'y nakagalit. Ay matatapon lamang. Baka kaya gano'n. Baka kaya tayo naghihirap sapagkat tayo madamot. Hindi po dahil kapatid ko yung aking kukwento, hindi dahil kapatid ko siya ay pinupuri ko siya. Pero sa totoo lang, yung kapatid ko na binigyan ko ng bato, yung binigyan ko ng kidney, yung kapatid ko pong yun po ay napakawaldas sa pera.
What do you mean by waldas? Hindi niya iniisip kung may matitira para sa kanyang sarili. Basta't yun ay ang kanyang anak ay naipag-tuition, merong allowance yung kanyang mga anak na 3, yun ay kung sino ang humingi, yun ay magbibigay. At alam ko yun, pag wala na yung pera, pag ako'y humingi, wala na yung bibigay. Kita ko yung kapatid ko kung magpautang. Pag may nangangailangan, at ang lagi na sinasabi ay, di naman natin ito kailangan. Di naman natin kailangan ng pera. Kita po ninyo, sabi niya sa akin, alam mo, Father, ang hinihiling ko lamang pag ako'y nagkasakit, ay kayanin ko ang kagastusan sa pagkakasakit. Ay hindi naman po namin kaya eh. Hindi kaya. Pero bakit? Noong 2019, ay siya napapunta doon sa bansang iyon sa Netherlands. At nagkameron siya doon ng magandang trabaho. At doon din siya nagkasakit. At sa pagkakasakit na yun, sabi ko nga sa inyo, nisim ko, wala kaming binastos. Yung kanyang anti-rejection medicine, na yun ay kailangan for lifetime na yun, na nagkakahalaga ng 60 to 90,000 a month, wala po siyang binabayaran. Tingnan niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos kapag hindi ka takot mawalan. Tayo kasi iisipin pa natin paano naman ako? Paano naman kami? Alam po niyo, sabi ko nga sa iyo, ang yaman ko. Bakit ako mayaman? Sapagkat ang naghahawak ng pera ko ay ang Diyos. Pag kailangan ko, may dumadating. Totoo po yan. Nagkasakit ng tatay ko hanggang sa namatay, hindi kami panabayaan ng Diyos. Yung nanay ko nagkakasakit, ito lamang, latest lamang naman, nagkasakit, 165,000 ang bill sa ospital. Sabi ko, saan ako kukuha ng pera? Pero sabi ko, hindi magpapabaya ang Diyos. Alam niyo kung magkano na lang ang binayaran ko sa ospital? 200 pesos. Ganun kabuti ang Diyos. Huwag ka lamang titigong ang kamay. Hindi siya magpapabaya. He can never be outdone in His generosity. Napakabuti ng Diyos. Kaya tingnan natin ang ating sarili. Bakit ba ako naghihirap? Bakit ba ang galit-galit ng biyaya sa akin? Kasi baka magalit ka din. Baka magalit ka din. The more you give, the more you receive. Sabi nga po ni St. Francis of Assisi sa kanyang panalangin, it is in giving that we receive. Sa pagbibigay natin, doon lamang tayo makakatanggap. Sana sa laging bukas ang ating palad para sa kapwang nangangailangan. Katulad ng mahal na Birheng Maria, na hindi nagdalawang isip, na ibigay ang kanyang panahon. Sana huwag din magdalawang isip ang ating tayo, na ibigay kung ano man ang tulong na hinihingi ng ating kapwa. Lalo bigay kung kaya natin. Sapagkat lagi natin tatandaan, yan kung anong meron ka, hindi mo yan madadala. Yun ang prinsipyo ko din sa buhay. Aanin ko yan pagdating ng araw. Pag-aawayan lamang yan. Kaya ako'y magaan ng pakiramdam. Hindi ako iniisip kung paano yung bangko kung mabangkrot. Dahil wala naman doon pera. Ganun lang po ang buhay. Basta't magtiwala sa Diyos. Lagi yung tatandaan, pag kayo natatakot, pag ayaw ninyong magbigay, baka kayo takot mawalan. At kaya ka siguro kayo takot mawalan dahil nagkukulang kayo ng tiwala sa Diyos. Subukan mo ninyong isuko ang lahat. Ibigay ang tiwala sa Diyos habang ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para tayo ay mabuhay. Baka kasi sabihin ng iba, sabi ni Father, umasa na lang tayo sa Diyos. Magpapaupo-upo ka na lamang, tatambay ka na lamang, ay magugutom ka. Walang darating sa biyaya. Matotoo lang. Baka sabihin ng iba, ay, salamat naman si Father ay sinabi yun. Eh siya, ay tayo maghintay na lamang. Mali. Habang ginagawa natin ang ating magagawa, at tayo ay nagsasakripisyo, tayo nagsusumikap, at tayo ay hindi madamot, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. Tularan natin ang mahal na Birheng Maria,
mukha ng Kristiyanong nagmamalasakit sa kapwa. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tulong ng mahal na Birhen, Maria, dumulog tayo sa mapagmahal nating Diyos, ang nagbigay ng kanyang muktong anak para sa lahat. Hilingin natin sa Kanya na tayo maging tulad ni Maria, mukha ng malasakit sa kapwa. Sa bawat kahilingan na natin itutugon, Ama, turuan mo kaming magmalasakit sa kapwa. Ama, turuan mo kami magmalasakit sa kapwa upang ang ating simbahan sa pamumuno ng ating Santo Papa Francisco, mga obispo, pari at diakono ay magkaroon ng tunay na malasakit sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kaming magmalasakit sa kapwa. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay maging instrumento ng paghahatid kay Kristo sa pamagitan ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kaming magmalasakit sa kapwa. Upang ang mga naghihigahos at mga nasalaylayan at nating mga kapatid ay makadama, makapagkalinga at mapagmalasakit na pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kaming magmalasakit sa kapwa. Upang ang lahat ng pamilya ay maging malalahanin at pagmalasakit sa mga kapitbahayanan, Kristiyano at sa lahat ng nakasalamuhan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kaming magmalasakit sa kapwa. Upang ang mga nawawalan ng pag-asa at patuloy na lumalaban sa iba't ibang hamon ng buhay ay huwag paghinaan ang loob at nawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kaming magmalasakit sa kapwa. Upang ang mga kapatid natin yumao na sa mundong ito ay makatagpo ng kapahingahan at kaligayahan walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kaming magmalasakit sa kapwa. Maaway namin, Ama, digin mo ang mga panalangin ng iyong nagkakais ng sambayanan sa tulong ng iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at tumanay na po ang magsisipag-alan.